Wala silang malasakit. Noong pa, dekada na lahat ng manggagawa nagsakripisyo ng dugot pawis para sa trabahong ito. Subalit, ang balik sa aming manggagawa ay wala at hindi kami hinaharap ng management. Ito ang nagtulak sa mga manggagawa ng Kowloon House sa West Avenue na bumoto ng yes to strike sa katatapos na strike vote nila nitong April 8. Talagang handa-handa na ang mga manggagawa ng Kowloon. Magsasakripisyo kami para sa aming sahod, trabaho at karapatan. Tuloy-tuloy kasi umano ang pambabarat ng management ng Katipunan Food Services Incorporated sa sahod nila. Noong 2008, nagwelga na rin ng mga manggagawa ng Kowloon sa West Avenue para igiit ang mga karapatan nila gaya ng sapat na sahod. Sa ngayon, may 3 wage orders na hindi ipinatupad ang management mula noong 2022. Aabot na raw sa 104 pesos ang dagdag sahod na hindi pa rin ibinibigay sa mga manggagawa. Nagpanukala ng 25 pesos na wage compliance offer ang mga manggagawa bilang kompromiso. Pero tinanggihan ito ng management dahil 13 pesos lang daw ang kaya nitong ibigay. Kinundi na ito ng union. Ito'y alam naman natin na kinain na ng inflation. Siyempre magsasakripisyo rito mga manggagawa ng Kowloon. Hindi rin daw katanggap-tanggap na ipinagkakait sa kanila ng management ang dagdag sahod, habang tuloy-tuloy ang expansion ng negosyo. Nabalita na may 7 bagong outlets ang Kowloon. Dagdag produksyon, dagdag trabaho sa mga manggagawa, pero dagdag sahod ayaw nila ibigay. Ganong kaganid sa tubo ang management na to na hindi nila binibigyan ng halaga ang mga manggagawa na sa pangunahing nag-aakyat ng yaman at tubo sa kanila. Isinumite na sa Department of Labor and Employment ang resulta ng strike vote ng union. Buo ang loob ng mga manggagawa ng Kowloon na bawiin ng sahod at mga benepisyo na anilay matagal nang ipinagkakait sa kanila. Ano man at hindi pa makipagsundo sa amin ng management, talagang naninindigan po kami, naipuputok po namin ng welgas. Ito si Jen Feliciano kasama ang Mayday Multimedia, nag-uulat para sa Alag.